Ayan, magandang araw mga kababayan, this is Divine PH. And may gusto kasi akong pag-usapan ngayon. Di ba kung matatandaan nyo, kagabi ata yun, react po tayo dun sa nangyaring Senate hearing, no? Ito po yung tungkol sa alleged PDEA leaks nung mga dokumento nga po na pinapakalat po ng isang vlogger na fake news vendor na nasa Amerika. Pinapakalat, di ba, ni Maharlika na mga peking dokumento. Yung tipong naglabas ka ng dokumento na hindi ikaw mismo sa sarili mo wala kang maipresenta kung kanino ba nanggaling yan. Kasi yung ini-involve niya na dating PDEA agent na si Mr. Morales, dinideny din po na hindi nga sa kanya galing itong mga confidential na mga dokumento na to, diba? So, ito nga, naglalaglagan na sila, diba? Ito ang nakakatawa mga kababayan kasi may bagong alay ang mga DBS. Diba? Alay yan. Alay ang tawag dyan pagka nag-iiba ng statement. Diba? Kasi ganyan yung gawain nila eh. Yung unang statement, yung unang statement, ibang-iba dun sa kasunod na statement. So, ito pong tinutukoy ko ano po kasi to? Nung statement, ang chairperson ng Senate hearing, diyan sa dalawang pinag-usapang topic, yung sa alleged PDEA leaks, which is the documents, and then yung pangalawa yung 1.2 tons na shabu na na-seize dyan sa may Batangas. So, syempre, ang main focus ko po ngayon is yung itong statement na nilabas ni Senator Bato. So, babasahin ko po at ipa-flash ko rin po dyan sa screen. So, ang sabi po niya, kung sinabi ng PIDEA na ito ay AI generated or ito ay gawa-gawa lang sa computer, hindi po ako makapaniwala. May makikitang butas doon. Meaning, ito'y old file na tinanggal sa fastener at ito'y sinerox o pinotocopy. So, yun ang nakikita ko. So, naniniwala ako na totoo at very straightforward na magsabi yung former agent na involved dito na siya ang pumirma na talagang sa kanya yung papel, sa kanya nang galing. Diba? Nakikita naman natin talaga na totoo yung papel na yon. Hindi yun pwede gawing gawa-gawa lang. Totoo yun. Ako, I bet my life dyan sa authenticity ng papel na yon. Masasabi ko talagang totoo. Hindi po ako madaling maloko pagdating sa document, sa analysis. Natatandaan niyo po ba yung naging statement niya? Kasi, kung babalikan po natin kung paano to naungkat, kung matatandaan niyo po, isa sa mga rally na ginawa po ng mga DDS. And binanggit doon ni Duterte na nung mayor daw siya, which is 2012 po ata I think, pinakita daw po ng PIDEA yung dokumento na nagpapakita or nagpapatunay na si PBBM nandun sa watchlist nila. And then the other day, pinasinungalingan po agad ito ng PIDEA. Di ba naglabas po agad sila ng statement at sinasabi nga nila na wala klinaro po nila na wala si PBBM. Halata naman kasi that time nung sinabi niya na 2012, hindi po siya mayor. Hindi po mayor ang posisyon niya that time. So doon pa lang sa dates nagkakanda leche-leche na no. Kung matatandaan nyo rin po, after ng ganyang pangyayari, nagbigay din ng, kumbaga, sentimento or opinion si Senator Bato de la Rosa. Naalala niyo po ba? Ang sabi niya pa nga doon, kasi kung matatandaan niyo, siya po ay dating chief PNP, no? Siya po mismo, sinabi niya, na wala siyang nakitang pangalan na lumitaw dun sa, kumbaga sabihin natin sa nila, listahan nila, or dun sa computer nila, na data na nagsasabing yun nga, may involvement si PBBM sa ganyang klaseng issue, diba? Siya mismo, klinaro niya yun Nagbigay siya ng opinion. Biruin mo, hindi hinihingi opinion niya, pero nagbigay siya ng opinion.
Ito, siya tuloy yung nagmukhang alay. Inalay siya ng mga DBS. Siya yung nagmumukhang attack dog ngayon. Oh, 'di ba? Siya na po yung pumalit. Oh. Baka kasi akala ng mga 'to, 'pag ginaya nila yung estilo ni ex-President Duterte, may maniniwala pa sa kanila. Uy, ilan-ilan na lang naniniwala sa inyo. Wala na kayong maluloko. Biruin mo, gagayahin mo ba naman yung iniidolo mong si Pentatay na mali-mali ang statement, hindi detalyado paiba-iba yung statement. Kumbaga, yung unang sinabi, hindi mapanindigan. Pag nagpa-press con, iba na naman ang sinasabi. Tignan natin, magkakaroon pa po ng hearing. I'm not sure kung anong date, pero magkakaroon pa ng hearing.